Ano ang dapat nasa contract para hindi ka malugi? Dapat may malinaw na clause yan. Nakalagay doon kung kailan ang due date. At yun ang dapat masusunod. Hindi yung paiba-iba. At malinaw mo yung ipapaliwanag kay tenant. Pangalawa, ilan ang pwede lang tumira dyan sa loob ng paupahan mo? 4 lang dapat doon. At yun ang sundin ni tenant. Kung ano ang nakatala sa kontrata. Marami kasi nangyayari. Dapat 4 lang, nagiging 10 na. Crowded na yung paupahan mo. So, madali yang mawasak pag ganyang karami. Pangatlo, kung nakalagay doon na yung paupahan mo ay residential lang yun. Bawal nga dyan magnegosyo. Bawal dyan magluto-luto. Isa pong problema yun, magbara-bara yung lababo mo. Dahil dyan na nagtatapon ng mga mantika. So, ipapaliwanag mo yun kay tenant. Residential lang yan. Pangapat, bawal magpa-sublease. Ibig sabihin, sila lang ang pwedeng tumira doon. Yung 4 na nakasulat, natitira doon, yun lang yun. Hindi pwedeng ipa-sublease pa niya sa 6 pa. Ginagawang bed space na yung paupahan mo at may kita pa doon si tenant. Ninegosyo pa yung negosyo mo. Maraming ganyan. Kaya ka landlord, kumpletuhin mo ang clause dyan sa contract of lease mo para protektado yung property mo at ikaw na rin mismo.